Magandang araw sa inyo mga. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rodmar. Taubong probinsya po ako pero sa kasalukuyan ay dito na kami sa Maynila na ninirahan ng aking pamilya. Dahil sa nakaugalian ko na ang makinig sa inyong kwento tuwing wala na akong ginagawa. Kung kaya ninais ko rin na magbahagi ng aking karanasan tungkol sa nilalang na minsan sa buhay ko ay hindi ko lubos akalaing mararanasan ko. Nangyari ito taong 2005 at nung mga panahong iyon, mga kaaswang, ay magbabakasyon kami ng aking mga kaibigan sa probinsya ng aming kaibigan na si Leonardo sa lugar ng Capiz iyon. Naku tol, marami pa naman ang nagsasabing may aswang raw sa probinsya nyo. Totoo ba yun? Pangungulit na tanong ng kaibigan kong si Chere. Sus, hindi totoo yan. Huwag kang magpapaniwala sa mga aswang-aswang na yan. Nakangiting saway ko sa kanya. Dahil sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Kahit laking probinsya ako, ay hindi ko pa naman naranasan ang makaengkwentro ang sinasabi nilang aswang. Totoo talaga yun, palibhasa kasing taong bahay ka. Kaya paano makaranas ka ng aswang? Ilalabas ka lang naman ng bahay kapag bibili ng pagkain at kapag papasok sa trabaho. Wika niya pa sa akin na may kasamang pagtataray. Kaysa naman sa'yo, nagpapaniwala sa mga aswang-aswang na yan. Hindi naman talaga totoo ang mga yan. Kwentong matatanda lang yan noon, panakot lang sa mga bata. Pang-aasar ba sa kanya? Pag ikaw talaga nilantakan ng aswang, makikita mo. Pababayaan ka namin. Mataray niya uling wika sa akin at nakasimangot. Natatawa naman ako sa naging reaksyon ng kaibigan ko. Dahil nahalata ko talagang napipikaw na ito sa akin. Paano ba naman kasi? Lahat na lang ng sinasabi niya ay kinukontra ko. Huwag sitigil na nga kayong dalawa. Mamaya mag-aaway na naman kayo. Para pa naman kayong mga aso't pusa. Saway sa amin ng kaibigan naming si Leonardo na nasa unahang bahagi ng sasakyan nakaupo at siya ang nagtuturo kung saan ang tamang daanan. Natatahakin ng kaibigan naming si Edison. Napansin ko namang biglang sumimangot si Chere at nagsusumiksik ito sa kanyang nobyong si Rafael. Hayaan mo na lang babe. Ganyan talaga yung kaibigan naming si Rodmar. Masyadong mapangasar. Natatawang wika ni Rafael. Nanahimik na lang si Chere at hindi na umimik. Hanggang sa makarating na kami sa Capiz. Makalipas ang ilang oras, ay may nadaanan kaming nakaharang na puno sa gitna ng daanan. Kaya inihinto namin ni Edison ang sasakyan. At sandali kaming lumabas para makiusisa kung ano ang nangyayari. Manong, ano ho ang nangyayari? Tanong ni Leo sa lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada at nagmamasid sa nakatumbang puno ng kahoy. Hindi ko nga rin ho alam sir. Kaninang umaga pagdaan namin dito, wala namang nakatumbang puno dito. Sagot ng matandang lalaki. O ganun ho ba? Patay tayo nito mga pare. Saan kaya tayo dadaan? Napapakamot sa ulong saad ni Leo. At inilibot pa ang kanyang paningin kung saan pwedeng dumaan. Teka ho manong, may alam pa po ba kayong ibang pwedeng madaanan dito? Tanong ni Leo. Sinabi naman sa kanya ng matanda na mayroong ibang madadaanan. Kaya lang ay medyo may pagkamalayo iyon. Tsaka sa tingin niya umano ay aabutan kami ng gabi bago makarating sa baryo ng kaibigan namin. Ayos lang po kung matatagalan kami makarating sa baryo manong. Kesa maghintay kami ng matagal dito at abutan ng gabi. Mukhang mas nakakatakot abutan ng gabi rito eh. Wika ni Leo sa matanda. Tumangaw-tangaw lang naman ang matanda
Tama nga naman kasi ang sinabi ng kaibigan ko, mga kaaswang. Mukhang mas nakakatakot nga naman kung aabutan kami ng dilim sa daanang iyon. Bukod sa walang masyadong dumadaang sasakyan, wala pang kabahay-bahay na nakatirik sa gilid. Kaya sobrang tahimik at nakakatakot talaga kapag naabutan ka ng gabi roon. Kaagad na kaming bumalik sa loob ng sasakyan at agaran ng pinaandar ni Edison ang sasakyan. Habang binabagtas namin ang daanang itinuro ng matanda, napapansin naming tila ba wala na kaming mga kabayang nadadaanan at puro nagtataas ang mga puno't talahiban na lang ang nasa gilid ng daanang iyon. Sobrang layo naman pala ang sinabing daanan ng matandang iyon. Rinig kong reklamo ni Leo at napapahampas pa ito sa upuan. Ayos lang yan, tol. Makakarating din tayo sa baryo nyo. Wika ko sa kaibigan ko. Makalipas ang ilang sandali ay magdidilim na, ay hindi pa rin namin nararating ang bungad ng baryo nila. Kaya naman nagpanik na kaming magkakaibigan. Habang bumibiyahe kami, ay tahimik lang na nagmamaneho ang kaibigan naming si Edison ng mga oras na iyon. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang nagpreno ito ng sasakyan. Kaya kamuntika na kaming mapasubasob. Dahil sa nangyari ay tinanong ko ito kung ano ang nangyari at bakit siya biglang huminto. Hindi naman ito sumagot kaagad at napuna kong may sinipat-sipat pa ito sa harapan ng sasakyan. Kaya tinapik ko siya sa balikat at tinanong kung ano ang nangyari at ano ang hinahanap niya sa labas ng sasakyan. Kaagad naman siyang sumagot at nagwikang may nakita umano siyang babaeng nakaitim ang damit na biglang tumawid sa daanan. Kaya iyon ang naging dahilan kung bakit siya napahinto. Tol, baka napuruhan mo ang babae. Tara tignan natin. Wika ni Leo kay Edison. Sa pag-aakala ko ring nabundol nga ng kaibigan ko ang babaeng sinasabi nito. Kaya lumabas na rin ako ng sasakyan at nilapitan sila. Nasa pagkakataong iyon ay tinignan nila ang harapan ng sasakyan. Pagkatapos ay sumilip na rin sa ilalim. Dahil baka nga nasagasaan ang babae at napunta sa ilalim. Subalit nang silipin nila iyon, ay wala raw naman silang nakita. Kaya napakamot na lang sa ulo si Leo at tinapik si Edison na baka inaantok lang ito. Mabuti pa tol, ako na lang ang magmaneho muna. Baka inaantok ka na o kaya pagod. Kung ano-ano na iyang nakikita mo, wika ko sa kaibigan ko. Napapakamot naman siya sa batok at kaagad nang sumang-ayon. Aniya pa. Baka nga napapagod lamang siya sa pagmamaneho. Kaya kung ano-ano na iyong nakikita niya, o di naman kaya'y namamalikmata lang siya. Inaya ko na silang bumalik na sa loob ng sasakyan para magpatuloy na kami sa pagbibiyahe. Pagkat napakadilim na sa bahaging iyon. At nakakatakot na sa parting aming hininto ang kalsada. Umihi kami saglit sa kilid ng kalsada. At noong naglalakad na kami pabalik sa sasakyan, ay biglang humangin ng malamig at napakalakas na para bang bigla ang may bagyong paparating. Kaya naman nagmadali na kaming pumasok sa loob ng sasakyan. Bigla kasi akong nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Yung bang parang may nagmamasid sa amin na mga mata. Idagdag pang walang kabahay-bahay sa parte kung nasaan kami. O kaya poste man lang ng ilaw sa kalsada. Matalahib rin at nagtataas ang puno ang mga gilid na may nag-iisang malaking puno ng balete. Par, bilisan mo ng pagpapaandar. Nakakatakot naman dito. Rinig kong wika ni Rafael. Agad ko namang pinaandar ang sasakyan habang si Edison naman ay nakita ko sa salaming papikit-pikit lang. Sapagkat hindi ito makapaniwala kung totoo ba yung nakita niya o namamalikmata nga lang ba siya. Huwag mo nang isipin yung nakita mo tol.
Baga namamalikmata ka nga lang. Mas mabuti pang matulog ka muna. Gigisingin ka na lang namin kapag makarating na tayo sa bahay ni paring Leo. Wika ko sa kanya. Sige tol, mas mabuti pa nga siguro. Iidlip na muna ako. Tugon niya sa akin. Makalipas ang ilang sandali. Habang binabagtas namin ang daanan, ay hindi pa rin namin marating ang bungad ng baryo nila. At nasa liblib na kalsada pa rin kami. At tila ba paikot-ikot lang sa dinaraanan. Sa kadahilanang paulit-ulit lang ang kantong aming nilalabasan at pinapasukan. Kaya saglit kaming huminto at bumaba ako upang matanaw ang daraanan. Agad namang sumunod ring bumaba ang iba pang mga kasama ko. Nagtanong naman si Leo sa akin kung bakit bumaba umano ako, gayong napakadilim na. Kaya sinabi ko sa kanyang may kakaiba talaga sa mga nangyayari sa amin. Hindi nyo ba napapansin kanina pa tayo pabalik-balik sa dinadaanan natin? Gulat kong tanong sa kanila. Napapansin ko rin yun. Kani-kanina lang. Nakita ko kasing paulit-ulit lang tayong bumabalik sa kantong dinadaanan natin. Sagot ni Rafael sa akin. Akmang magsasalita na sana ako habang tinatanaw namin ang daanan. Nang may biglang malaking ibon ang lumapag sa bubungan ng sasakyan. Laking gulat at lakas ng kabog ng dibdib ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Dahil sa sobrang lakas ang kalabog na narinig namin. Ay akalain mong isang bugkos ng bunga ng niyog ang nalaglag sa bubungan ng sasakyan. Kaya naman nagulat kaming lahat at agarang nilingon ang sasakyan. Nakita ko pang sumiksik si Cherry sa nobyo niya na halatang natatakot na rin. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang itong lumipad papatungo sa kinaroroonan namin ang ibon. At walang ano-ano, bigla na lang kami nitong dinumog. Kaya mabilis na kaming napatakbo sa loob ng sasakyan at umiilag na hindi matatamaan ng mahabang kuko ng ibon. Pagkapasok naming lahat sa loob ng sasakyan ay doon na kami nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. At kasunod noon ay ang umaalingasaw na napakabahong amoy na para bang may kung anong nabubulok na patay sa gilid ng daanan. Pre, bisa mo, pandarin mo ng sasakyan. Pagmamadaling utos sa akin ni Leo. Natatarantaman ako at nangangatog ang mga kamay ko. Ay pinilit kong ipasok ang susi sa susian ng sasakyan. Dali na pre, bilisan mo. Ito na nga, minamadali ko na nga eh. Sagot ko sa kanila. Nang maipasok ko na ang susi, pinihit ko kaagad at pinaandar iyon. Subalit bago pa man kami makaarangkada ay nanlaki ang aking mga mata. Nang may natanaw akong matandang babae sa di kalayuan. Nakatayo ito sa gitna kung saan kami dadaan habang natatamaan ito ng ilaw ng sasakyan namin. Sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib ko at pinagpapawisan ako ng malalapot. Dahil sa buong buhay ko ay noon pa lamang ako nakakita ng ganoong itsura ng matanda. Sobrang nakakatakot iyon at nakakapanghilakbot. Mahaba at buhaghag ang mga mahabang buhok nitong kasing tigas ng alambre. Umaangat at kusang gumagalaw pataas na para bang may sariling buhay iyon. Namumulang nanlalalim ang mga matang nagbabagang nanlilisik na nakatagilid at nakatitig sa amin. Habang ang laway naman nito ay nag-uunahang dumadaloy sa liig nito, pababa sa dibdib. Maalinsangan at napakabaho ng amoy nito na animoy, amoy imbornal o kaya ay nabubulok na patay ng hayop. Dahan-dahan kong pinaandar pa atras ang sasakyan. Subalit bigla na lamang kaming nagulat ng walang ano-ano.
ay bigla na lamang itong sumugod papalapit sa amin. "Huwag kayong lalabas ng sasakyan. Huwag niyong buksan ang bintana." Sigaw ko at nagmadali ng pinaharurot ang sasakyan. Sa isip-isip ko pa noon, bahala na kung masasagasaan man kitang animal kang matanda ka. Di bali nang mamatay ka kaysa kaming magkaibigan ang mabawasan. Kaagad ko nang pinaharurot ang sasakyan papasalubong sa aswang. Dahil wala naman akong ibang paraan kundi ang salubungin ito para makalagpas kami sa daanang iyon. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang itong lumipad papunta sa bubungan ng sasakyan namin. Kaya napasigaw na kami sa loob dahil sa takot na nararamdaman habang patuloy ko pa rin pinapaharurot ang sasakyan. Nakita ko pang biglang nag-iba ng anyo ang nilalang at naging isang napakalaking ibon iyon. At para bang kasing laki ng payong ang mga pakpak. Nang tignan ko iyon habang papunta sa taas ng bubungan. Aswang pre, bilisan mo ang pagpapatakbo ng sasakyan." Sigawan ng mga kaibigan ko sa loob ng sasakyan. Kaya naman pinaharurot ko na iyon ng husto. Hanggang sa bigla na lang kaming nagulat nang may isa pang matanda ang kamuntikan na naming masagasaan. Kaya biglang agaran kong tinapakan ang preno. Nang huminto na ang sasakyan namin ay nakita kong nakapagbuno ang matandang lalaki sa aswang. Nagpangbuno ang dalawa't nagpagulong-gulong hanggang sa mapunta na sila sa gilid ng daanan. Maya-maya pa ay mabilis na kumilos ang matanda. Nakita kong may hinugot itong itak sa tagiliran at mabilis na hinataw iyon sa aswang. Kaagad namang umiwas ang nilalang at maliksing lumayo ito sa matanda. Subalit hindi nagpatalo ang matanda at mabilis niyang hinabol at hinataw ulit ng itak ang aswang. Nakita ko namang natamaan ng matanda ng hawak niyang itak ang aswang. Kaya naman mabilis itong tumakas hanggang sa mawala na iyon sa paningin namin. At tanging huni ng wakwak na lang ang aming narinig papalayo. Nang mga sandaling iyon na hindi namin alam kung bababa pa kami sa sasakyan o aalis na lang kami at iwan ang matanda. Pero agarang bumaba ng sasakyan si Leo at nilapitan ng matanda. Kung kaya sumunod na rin ako rito at lumabas na ng sasakyan. "Tol, sandali. Bakit ka lumabas ka agad ng sasakyan? Paano kung aswang rin ang..." Hindi ko na naituloy pang sasabihin ng makita kong nakipagkamay ang kaibigan ko. Doon nga ay nalaman kong lolo pala iyon ni Leo at nalaman ko ring albularyo at antingero pala ito. Kaagad na isinabay na namin sa sasakyan ang lolo ng kaibigan namin. Habang lula na kami ng sasakyan ay ikwento na nito sa amin kung paano niya na lamang naroroon kami. Ayon sa kwento ng lolo ng kaibigan namin si Leo, kanina pa niya umano kaming hinihintay sa bahay nila. Ngunit lumipas na lang raw ang ilang oras at naging gabi na hindi pa rin kami dumarating. Kaya naman napagpasyahan na raw ng kanyang lolo na sunduin kami sa bayan. Dahil sa delikado ang kanilang baryo lalo na tuwing sasapit na ang gabi. Ilang linggo na kasing napapabalitang may aswang na gumagala sa kanilang baryo. At nung nasa daanan na raw ang kanyang lolo ay nalaman nitong may nakaharang na puno sa gitna ng daanan. Doon ay naisip nitong nag-iba kami ng rota ng daanan papunta sa baryo. Kaya hindi kami nakarating kaagad sa kanilang bahay. Kung kaya napagpasyahan ng lolo ni Leo na salubungin kami. Aniya pa. Mabuti na lamang at naisipan niya talagang salubungin kami sa kabilang daanan at hindi siya dumiretso sa bayan. Dahil kung nagkataon baka nakatay na kami ng aswang na iyon. "Lolo, paano po yun nakatakas ang aswang? Baka sundan tayo sa bahay noon." Pag-aalalang tanong ni Leo. Narinig ko namang sinabi ng matanda na hindi na raw kami susundan pa ng aswang na iyon. Dahil matindi ang tinamong saksak noon sa may tiyan. Kaya kampante siyang hindi na kami balikan pa. Nakahinga naman kami ng maluwag nang makalipas lang ang ilang minuto.
ay nakalabas na kami sa daanang iyon. Nagwika pa sa amin ang lolo ni Leo na marahil nabukot kami ng aswang. Ginamitan kami ng orasyon upang hindi namin matunton ang tamang daanan at magpabalik-balik kami sa iisang lugar lang. Pagkababa nga namin ng sasakyan ay nakita kong sobrang nag-alala ang pamilya ni Leo. Nang salubungin kami at niyakap ng kanyang ina si Leo. Mahigit 3 taon nang hindi nakakauwi sa kanilang probensya si Leo. Kaya naman ganoon na lang ang kanilang pag-aalala dito. Naging maayos naman ang pananatili naming magkakaibigan sa baryo ng kaibigan namin sa Capiz. Masasabi kong mabait ang kanyang pamilya at maasikaso rin sa amin. Hindi kami pinapabayaan hanggang sa makauwi na kami. Hindi na muli pa akong nakaranas ng kakaibang kababalaghan. Magpasa hanggang ngayong tumatanda na ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po muli. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.